Alam mo ba na kapag hinold ko pa rin ang MRC shares ko, malamang nasa negative 12% na ito ngayon. Kaya today, i-share ko sa inyo kung paano ko nga ba na-save yung natitirang 8% na gain ko kay MRC. Isama na rin natin sa usapan yung reasons ko for buying, for holding, and for selling. Pati na rin kung magkano ba talaga yung target price ko kay MRC. Tara! Overview muna tayo saglit sa trade ko sa MRC. Ang approach ko sana sa trade na to ay position trading or midterm trade. Tumagal lang ang holding period ko ng 6 na buwan at umabot ang paper gain ko up to 48%. Ngunit ang ending na sell ko at 8% gain. Nakakapanghinayang pero ganun talaga. Market is unpredictable. Kaya ang tinitingnan ko na lang is yung bright side. Na kung nag-decide ako mag-hold sa MRC, malamang nasa negative 12% na ito ngayon sa port ko. For me, ang crucial part sa trading ay pag hindi naabot yung target price mo. What will you do? Makikita na hindi lang sa losing trade ang struggle, meron din sa winning trade. So, stay tuned till the end and I'll show you kung paano ko nga ba sinave yung natitirang 8% na gain ko. Unahin muna natin pag-usapan kung magkano ba talaga ang target price ko for MRC. Punta tayo sa chart. So, ganito yung forecasted ko na magiging price action sana ni MRC. Pero unfortunately, hindi nangyari. Hindi natuloy yung uptrend. So, wala akong choice kundi i-save yung natitirang gain ko. I'll show you how I trade MRC. Binili ko si MRC ng January at makikita nyo na 3 tranches yung buy ko sa kanya. Ngayon naman alamin natin yung reason ko for buying MRC. Punta tayo sa weekly chart. So, simple lang yung reason ko for buying MRC at ito yung pag-crossover ng mga moving averages. I thought pop trend na talaga si MRC. Umabot ang price as high as 0.3150 which means umabot ng 48% yung paper gain ko that time. But unfortunately, hindi ko binenta. Sayang, di ba? So, what is the reason bakit hindi ko binenta si MRC when the paper gain is already at 48%? Yung reason ko is my indicator doesn't tell me to sell it yet. So, anong indicator yon? It's the RSI sa monthly time frame. So, ang condition is ibebenta ko lang si MRC once na lumagpas ito ng above RSI 70 or overbought level. Pero sadly, hindi na inabot pa ni MRC ang above RSI 70. Umabot lang ito ng hanggang RSI 53. Ang tanong ngayon, ano ang nag-trigger sa akin na isal na si MRC para masave yung natitirang 8% na gain? So, I'll show you. As you can see sa daily chart, nagsubok si MRC na i-break yung resistance. Pero di niya kinayang basagin. At the end of the day of July 13, pinagmamasdan ko yung candle at volume. Yung itsura ng candle kasi mukha siyang failed attempt na mag-breakout sa resistance. Plus mukha siyang sell-off dahil supported siya ng volume. Yung volume kasi is medyo malaki. But then, hindi pa rin ako makapag-decide kung ibebenta ko na ang MRC ko. Ang iniisip ko kasi that time, posible kasing healthy pullback lang yan. At ang isa pang reason na pumipigil sa akin na mag-sell is, ano sa tingin nyo guys? Etong trend line kung saan nag-breakout si MRC. During that time, I can't decide and I need more details. So, my option is antayin yung mga susunod pang kandila.
On the next day, July 14, sinundan ulit ng long red candle. This time, kung mapapansin nyo, mas malaki yung volume compare the day before, which is July 13. What I did is, nireview ko ulit yung chart ni MRC. Punta tayo sa 3-month time frame. Dito, gagamit lang tayo ng fractals. Ito yung area kung saan ako nag-base. Can you see the wick of the candles? Those wicks are rejections. So, ang ginawa ko ay nag-set ako ng condition. Kung babasagin ni MRC yung highest price ng previous candle, I will hold. Pero once na bumaba pa sa opening price, yung presyo, I'll prepare to sell na. Para magawa ko yun, kailangan kong tumingin sa shorter time frame para maka-exit as early as possible. So, punta tayo sa weekly time frame. Gumawa ulit ako ng condition sa shorter time frame. So, kung malalaglag pa yung price sa blue na moving average, hindi ko na yan mako-consider as healthy pullback at kailangan ko na ibenta. At yun na nga, on July 17th, tuluyan ng binutas ni MRC yung blue na moving average. Nabenta ko lahat ng shares ko at 0.2280 with 8% realized gain. Ngayon, ang presyo na lang ni MRC ay 0.1850. So, kung hinold ko si MRC, negative 12 na ako ngayon sa kanya. Kaya kahit papano, I'm still lucky. I was able to save the remaining 8% gain. So that's how I trade MRC. It's not an easy trade. Hindi sa lahat ng pagkakataon marireach yung target price mo. I didn't expect na matatapos or magbibend agad-agad yung uptrend. So what I've learned from this trade is always prepare a backup plan, which is medyo late ko na nagawa. Ang naging advantage ko lang is I've been studying MRC for more than a year na. Kaya konting review na lang yung ginawa ko. Pero baka balikan ko ulit tong MRC by next year, 2024. Pero baka less than 10% na lang yung i-allocate ko.